kami sa part na tinatawag nilang uban-uban. Friendly advice, huwag kayong Maraming dinidependihan ang buhay ng tao. Merong nakadepende sa trabaho, merong nakadepende sa magulang, merong relax lang. Ngunit, ang lahat ay nakadepende pa rin sa kapaligiran. Ika-18 ng Hulyo, taong 2016, napagpasyahan ng aming grupo na tumungo sa isang popular na bundok na nagbibigay buhay di umano sa isang isla. Alas 9 ng umaga nang kami magtipon-tipon sa Santa Lucia, Pasig City upang sabay-sabay na tunguin ang Binangonan Port. Ang biyahe mula sa Santa Lucia patungong Binangonan Port ay normal na inaabot ng mahigit sa 1 oras sa normal na daloy ng trapiko. Mahigit 1 oras nang nakarating kami sa Binangonan Port at para makarating kami sa Mount Pagapo ay kinakailangan namin sumakay ng bangka. Tara! Bangka tayo! Marami kaming nakasabay na pasahero sa bangka. Katulad din namin, nais din nilang umakyat sa bundok Tagapo. At ang iba naman ay karaniwan ng mamamayan ng Talim Island. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam ang boat captain ng aming bangkang sinasakyan. Siya si Mang Arthur, 44 na taong gulang. Isa sa mga nakikinabang sa buhay na hatid ng susunod dalaga sa pamamagitan ng turismo. Sa halagang 30 pesos na bayad ng bawat pasahero kada biyahe, ay kumikita kalimitan ng 500 piso kada araw si Mang Arthur. Dito niya kinukuha ang perang pinangtutustos niya sa kanyang pamilya. Matapos ang mahigit 1 oras na biyahe sa bangka, ay nakarating din kami sa Barangay Hanosa. Nagkataon na dumating kami sa Barangay Hanosa 2 linggo bago ang kanilang kapistahan. Kung kaya't kapansin-pansin ang mga banderitas na nakapahiyas at ang pagiging abala ng mga tao. Ikinuwento ni Kuya Edgar, isa sa mga tour guide,
ang dahilan kung bakit tinawag na Susundalaga ang Mount Tagapo. Noong panahon ng Hapon, ay may mga gerilya na masasama ang budhi, puno ng kahalayan at kasamaan sa katawan. Sa tuwing nakakakita sila di umano ng mga magagandang dilag na naliligaw sa kabundukan, ay ginagahasan nila ito bago pasnangin. Maraming kababaihan ang namatay sa kabundukan, kung kaya't bilang pag-alala sa kanilang sinapit na pasakit, ay tinawag na Susundalaga ang bundok Tagapo. Alas 2 ng hapon nang simulan namin ang pag-akyat sa Tagapo. Kapansin-pansin ang magagandang puno at halaman, partikular na ang kawayan sa kapaligiran. Ito na kami sa part na tinatawag nilang uban-uban. Ang puro kawayan. Magandang hapon po kuya. Aanhin niyo po yung kawain na dala-dala niyo po. Gagamitin mo sa panggayak po, sir. Panggayak sa piyesta. Pang tulo, kapitan ng gayak. Okay po. Pagkatapos ng ilang minutong pagpapahinga sa uban-uban, ay bumalik na ang grupo sa pag-akyat ng bundok. Ano po? Hanggang. Ako nga pala si Kuya Elmer. Ang ano boy ko rito, marami rin. Minsan ito na ano namin, papuntang Tagapo. Minsan pagbababa namin. Minsan istambay naman kami dito. Minsan matagal din ang aming paghihintay ng Tagapo, pag-aakyat. Minsan nag-ano na lang ako minsan tricycle. Yung aming, yung minsan namin yung trabaho. Minsan nasasama ako sa pagbubunot ng lambat. Ikakarga namin sa mga bangka. Pagka ano, baba rin namin. Ay nagsimula sa pagtutulog. Kasi natatandaan ko pa nun birthday ko nun. Ay mayroong nag-ano sa akin kung pwede rin akong mag-guide. Sabi ko pwede, basta ba pagkakakitaan eh. Simula na yung pagkakitaas ng birthday ko, nasampulan ako ng 1 linggo. Ayun, umabot na ako ng sa awa ng Diyos ay wala naman na ano sa amin. Dire-diretso yung aming gagayad ko dito. Nakakatatuntaan ako ngayon. Alas 4:15 ng hapon nang makarating kami sa kubo. Ang huling pahingahan Matapos patungo ng sa 2 oras bundok na ng pag-akyat bundok sa Tagapo. mula sa paanan ng bundok hanggang dito sa Tagapo, opo, ngayon nasa Tagapo na kami. Matapos ang 15 minutong pagpapahinga, ay tumungo na kami sa tuktok ng bundok. Napag-alaman ng grupo na isa pala sa mga hindi aktibong bulkan ang bundok Tagapo. Pagkadating namin sa tuktok ng Tagapo, ay agad na kami nagtayo ng tent sa tulong ng mga mamumundok na kasama namin. Ang Mount Tagapo ay pinalilibutan ng mga kapwa nitong bundok, partikular na ang Mount Sembrano, Bundok Lukban de Banahaw, Bundok Banahaw, Bundok Makulot,
Pagsapit ng gabi ay kumain na kami agad. Sa kalagitnaan ng aming masayang pagkukwentuhan habang kumakain, ay dumating naman si Kuya Aljur. Anong ginagawa nyo dito sa tuktok na Montagapo ng gantong oras ng gabi? Nananalaw ng gagamba. Bakit? Siyempre, wala kasi kaming walang, kumbaga sa mga libang-libang lang ba? Libangan lang namin. Libangan. Bakit? Dito lang po ba makikita yung gagamba sa Montagapo? Hindi naman. So, gusto ko kasi namin dumayo lang ng, para lang ma-experience namin yung, kung hanggang saan kami pwedeng umabot, yung ganun. Kung hanggang saan yung Alas 8 ng umaga, tapos na kami mag-pack up. Ngayon, ang plano namin, bababa na kami ng bundok. At yun, bababa na kami ng bundok. Mamaya ba? Katarek. Friendly advice, wag kayong hahawak sa talahib. Kung bababa man o aakyat kayo. Kasi matinik siya. So, Pagkababa namin ng bundok, ay agad naming tinignan ang paaway kaka na binanggit ni Kuya Aljur noong nakaraang gabi. Ang mga gagamba na inilalaban sa ganitong klase ng sabong ay galing din mismo sa bundok Tagapo. May matching. Pagbilis mo ngayon, kasi hindi ka niya makuha ng nagsasalubong ngayon. Pagsabihin nyo. Makakita na ng babae na nagapuran na. Natutunan ko sa pag-akyat sa bundok Tagapo, yung pagkakaroon ng lakas ng loob. Nakakatuwa siya kasi yung mga tao doon pinahalagahan kung ano yung buhay na binibigay niya. Halimbawa, yung mga kawayan doon, hindi nila lahat pinuputol. Kumbaga, may mga part na yun lang at hindi. Yung mga baby bamboo, yung mga ginagawang gulay, yung katulad ng labong, pinagbabawal nilang putulin yun kasi naniniwala sila na yung kawayan doon ay isang importanteng bagay para napapansin mo, doon pa lang pagsakay ng bangka, ang dami ng bamboo trees. Talagang nakasilip sila sa bundok. Tapos parang pinoprotektahan nila yun. Tapos about naman doon sa gagamba, nakakatawa kasi parang pambansang hayop nila yon, pinapahalagahan nila. Ang galing lang. Tapos yung mga tao doon, nakadepende sila sa bundok, yung alaga nila sa bundok. Nakakatuwa lang kasi bihira na lang yung mga taong nagpapahalaga rin sa kanila. Unang beses ko kasing umakyat ng bundok. At masaya ako. Malaking bagay para sa akin na yung bundok Tagapo, yung una kong bundok na naakyat. Man ko na yung isang halaman o isang insekto o isang hayop, ang laki talaga ng tulong na ibibigay niya
sa isang individual at sa grupo na kinabibilangan ng individual na yun. At yung pag-akyat ko ng bundok, tuktok kasi ako, iba yung pakiramdam. Walang problema. Tapos, banayad lang yung paligid, kaya wala ka nararamdamang iba kundi saya at tahimik. Sarap mamuhay sa lugar na tahimik. At yung buhay talaga na hinatid ng bundok na natuklasan namin, na nakita namin, na natunghayan namin tatlo, sana manatili kasi ang dami natutulungan ng bundok. Ang daming natutulungan ng mga halaman doon, lahat. Kaya sana sa mga nakatira, sa mga turista pupunta doon, at sa mga taong, kaya sa lahat ng tao na nakatira doon, sa mga taong pumupunta doon at nagbabalak pang pumunta doon, alagaan natin yung kalikasan. Alagaan natin yung bundok, susunod na laga. Ko sa pamayanan ng Mount Agapo, lahat sila masasayahin, friendly, hospitable. Hindi nga nila kami tinarayan or dinugasan sa pera. Pinagluto pa nga nila kami, tapos syempre nagbigay na lang kami ng para sa kanila kasi yun nga yung pinagkakakitaan nila si Mount Agapo. At ang ganda niya. Sobrang ganda. May in love ka na lang dun sa lugar. Kung pwedeng pakasalan si Mount Agapo, pakakasalan ko siya eh. Kasi ang ganda niya. At sobrang worth it. Pangalagaan natin ang ating kapaligiran. Ang kapaligiran kung saan tayo naninirahan. Ang kapaligiran kung saan mula pagkabata ang siyang nakasaksi ng ating unang paglakad na siya ring sasaksi sa ating huling sandali. Dahil dito tayo namumuhay. Ito ang tunay na buhay na ibinibigay sa atin ng kapaligiran.